Isang gabi ng Lunes, bumalot ang isang kakaibang bigat sa hangin ng isang tahimik na subdibisyon sa Novaliches, Quezon City. Tila huminto ang karaniwang ingay ng mga asong nagtataholan at ang malayong ugong ng trapiko sa Commonwealth Avenue. Pinalitan nito ng isang katahimikang nakakabingi, isang katahimikang tila nagmumula sa iisang bahay sa dulo ng kalye. Dito natuklasan ng mga residente ang isang pangyayaring magpapabago sa kanilang pananaw sa mga anino magpakailanman. Ang walang buhay na katawan ng isang lalaking nasa edad 35 sa loob mismo ng kanyang silid. Ang lalaki ay kinilalang si Jose Joy Reyes, isang empleyado sa isang pribadong kumpanya na kilala sa pagiging tahimik at bihirang makisalamuha sa mga kapitbahay. Ayon sa mga paunang impormasyon, nagsimula ang lahat ng may isang kapitbahay na nakaamoy ng masangsang na halimuyak mula sa bahay ni Joy. Matapos ang ilang ulit na pagtawag na walang sumasagot, nagpasya ang mga residente, sa tulong ng kanilang barangay captain, na sa pilitang buksan ang pinto. Nang bumukas ito, isang tanawin ang bumungad sa kanila na nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Natagpuan si Joy na nakahandu sa isasahig ng kanyang kwarto, maputla ang mukha at mahigpit na hawak ng kanang kamay ang isang litrato. Ang mga pulis mula sa Quezon City Police District, Gingfi, na dumating ilang sandali lamang ang nakalipas ay agad na nagsagawa ng Scene of the Crime Operation, SOCO. Sa paunang pagsisiyasat, walang nakitang anumang senyales ng pagnanakaw. Ang mga gamit sa loob ng silid ay nasa ayos pa. Ngunit isang bagay ang nagpatigil sa mga investigador, ang laman ng litratong hawak ng biktima. Ito ay larawan ng kanyang sarili na suot ang parehong damit na suot niya noong matagpo ang patay. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang pulisya tungkol sa sanhi ng pagkamatay. Pansamantalang hinala ay dahil sa problemang medikal o posibleng matinding depresyon. Gayunpaman, ang kondisyon at posisyon ng biktima ay nagdulot ng mga bagong katanungan. Ilang saksi ang nagsabi na noong gabi bago ang insidente, nakarinig sila ng boses na tila may malakas na kausap mula sa loob ng bahay ni Joy. Alam ng lahat na si Joy ay mag-isang naninirahan. Ang mga residente sa paligid ay umaming na trauma sa pangyayari. Ang ilan ay nagsabing hindi sila makatulog matapos malaman ang mga detalye ng insidente. Hindi kami makapaniwala. Si Joy ay isang taong tahimik, hindi kailanman gumawa ng gulo. Pero bakit naging ganito ang sinapit niya, sabi ng isang kapitbahay na tumangging magpakilala. Samantala, dinala na ng pulisya ang labi ng biktima sa Quezon City General Hospital para sa otopsya upang matukoy ang tiyak na sanhi ng kamatayan. Habang isinusulat ang balitang ito, ang lugar ng krimen ay nananatiling napapalibutan ng police line at mahigpit na binabantayan ng mga otoridad. Sa kabilang banda, ang misteryosong litrato na hawak ng biktima ay naging sentro na ngayon ng masusing investigasyon. Tinutunto ng mga pulis ang pinagmulan ng litratong iyon. Ito ba ay kinunan mismo ni Joy o may ibang taong sangkot sa pagkuha nito? Ang tensyon sa lugar kung saan nakatira si Joy ay hindi pa humuhupa. Maraming residente ang nagkukumpulan pa rin sa harap ng bahay ng biktima, umaasang magkakaroon ng linaw mula sa mga otoridad kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon na puno ng lagim. Ang investigasyon sa pagkamatay ni Joy Reyes ay nagsimulang pumasok sa isang bagong yugto. Matapos ang SOCO na tumagal hanggang madaling araw, natuklasan ng mga pulis ang ilang bagay na lalong nagpatindi sa aura ng misteryo na bumabalot sa kaso. Sa ibabaw ng kanyang mesa, natagpuan ang isang digital camera, ilang piraso ng nakaprint na litrato, at isang laptop na naka-sleep mode pa. Sa screen, nakabukas ang isang folder na may pamagat na "Ako at ang aking anino." Natuklasan ng mga opisyal na nagsuri sa laptop ang dose-dosenang mga litrato na may parehong anggulo ng pagkuha. Si Joy ay nakaupo sa isang silya sa loob ng kanyang silid, nakatingin sa kamera na may blankong ekspresyon. Ang oras ng pagkuha ng mga litrato ay nagpapakita ng isang agwat sa pagitan ng alas 9 at alas 11 sa media ng gabi bago siya natagpo ang walang buhay. Nangangahulugan ito na paulit-ulit na kinuhanan ni Joy ang kanyang sarili ilang oras lamang bago siya namatay. Ngunit ang ikinagulat ng mga investigador ay ang isa sa mga litrato na tila kakaiba. Sa huling larawan, hindi nagbago ang posisyon ng kamera. Ngunit ang ekspresyon sa mukha ni Joy ay iba na. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat at may malabong anino sa likuran niya na kahawig ng isa pang tao na nakatayo sa sulok ng silid.
Batay sa pahayag ng mga residente, mag-isa lamang si Joy at walang sinumang bisita na dumating noong gabing iyon. Sinubukan ng mga pulis na suriin ang mga digital footprint at mga fingerprint sa paligid ng silid. Walang nakitang senyales ng sapilitang pagpasok, walang bakas ng ibang tao, at lahat ng pinto at bintana ay nakalock mula sa loob. Tila sinadya ni Joy na ikulong ang kanyang sarili sa silid na iyon. Samantala, nagsimulang kumalat sa social media ang balita tungkol sa misteryosong pagkamatay na ito. Ang hashtag na misteryosak ay naging trending topic sa Metro Manila. Maraming netizen ang nagsimulang mag-isip na ang pagkamatay ni Joy ay hindi dahil sa natural na sanhi. May ilan na naghinala na ang biktima ay sangkot sa isang uri ng matinding eksperimento sa potografiya. Mayroon ding nag-ugnay sa mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan tulad ng pagkuha ng litrato ng kaluluwa o isang ritual na may kinalaman sa salamin. Isang kasamahan sa trabaho na nagngangalang Marco ang huling nakipag-ugnayan kay Joy. Siya ay ipinatawag para sa isang panayam. Ayon kay Marco, nakatanggap siya ng isang kakaibang mensahe mula sa biktima sa pamamagitan ng WhatsApp bandang alas 11:45 ng gabi. Ang mensahe ay naglalaman lamang ng isang maikling pangungusap. Kung hindi na ako makakapagpaliwanag, tingnan mo ang huli kong litrato. Hindi na niya nasagot ang mensahe at ngayon ay naging isang mahalagang pahiwatig sa investigasyon. Inaalam din ng mga pulis kung mayroong anumang panggigipit sa isipan na dinanas si Joy bago siya namatay. Ayon sa pamilya, si Joy ay naging isang taong sarado ang isip 2 taon na ang nakalipas matapos mamatay ang kanyang ina. Mag-isa na lamang siyang naninirahan sa bahay na pamana ng kanyang mga magulang at bihirang lumabas maliban sa pagtatrabaho. Ipinakita ng paunang resulta ng visum mula sa ospital na walang anumang senyales ng pisikal na karahasan sa katawan ng biktima. Gayunpaman, natuklasan ng medical team ang pagtaas ng antas ng isang partikular na kemikal sa kanyang dugo na nagpapahiwatig ng matinding stress o biglaang atake sa puso. Sa kabila nito, hinihintay pa rin ng mga pulis ang kumpletong resulta ng otopsya upang matiyak ang sanhi ng pagkamatay. Sa lugar ng krimen, may bago pang natuklasan ang mga pulis sa kanilang karagdagang pagsisiyasat. Sa likod ng frame ng litratong hawak ng biktima, may maliit na sulat na ginamitan ng pulang tinta na halos kupas na. Ang pangungusap ay nagsasabing, alam na niya kung sino ang kumuha ng litrato niya. Ang sulat na iyon ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa investigasyon. Sino ang tinutukoy niyang gisya? Mayroon bang ibang tao na kasama sa insidente noong gabing iyon, o ang sulat ba ay isinulat mismo ni Joy habang nasa hindi matatag na kalagayan? Habang itinatago pa ng mga otoridad ang natuklasang ito, lalong tumindi ang takot sa komunidad. Maraming residente ang ayaw nang dumaan sa harap ng bahay na iyon paglubog ng araw. Ang bahay ay mahigpit ng nakasara. Tanging ang police line na lamang ang nakakabit sa gate sa harapan. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang pagkamatay ni Joy Reyes ay hindi isang ordinaryong kaso. May mas malalim na bagay na nakatago sa likod ng huling larawan na mahigpit niyang hinawakan hanggang sa kanyang huling hininga. Kinaumagahan, ang kapaligiran sa subdibisyon ay nababalot pa rin ang takot. Ilang residente ang nagsimulang magdatingan, nag-aalay ng mga bulaklak sa harap ng bahay ni Joy. Sila ay nagbubulungan. Ang ilan ay hindi pa rin makapaniwala, habang ang iba ay nagsimulang iugnay ang trahedya sa mga bagay na mahirap ipaliwanag ng lohika. Sa kabila ng kalungkutan at takot, patuloy na nagtatrabaho ang mga pulis. Ang koponan mula sa Scene of the Crime Operatives, SOCO, ay bumalik sa lugar para sa karagdagang pagsisiyasat. Dala nila ang mga karagdagang kagamitan, kabilang ang isang fingerprint scanner, at isang thermal imaging device na karaniwang ginagamit upang suriin ang huling aktibidad sa isang silid. Mula sa pagsusuri, natuklasan ang isa pang bakas ng init ng katawan sa sulok ng silid, eksakto sa lugar kung saan nakita ang misteryosong anino sa huling litrato ni Joy. Ayon sa forensic analysis, si Joy ay tinatayang ilang oras ng patay bago ganap na bumaba ang temperatura ng silid. Ang natuklasang ito ay nagdulot ng kalituhan sa mga investigador. Walang senyales ng sapilitang pagpasok, walang bakas ng paa. Ngunit ipinakita ng thermal scanner ang pagkakaroon ng dalawang pinagmumulan ng init ng katawan sa iisang silid. Ang isa ay tiyak na mula sa biktima. Ngunit kanino ang isa pa?
Ang imbestigasyon ay nagpatuloy sa digital camera na natagpuan sa mesa. Mula sa digital forensic examination, natuklasan na ang kamera ay naglalaman pa ng humigit kumulang 37 na mga file ng litrato at 3 maikling video. Ang unang video ay nagpapakita kay Joey na nagsiset up ng kamera sa isang tripod, pagkatapos ay umupo sa silya at tumitig sa lente na may tensyon sa mukha. Sa pangalawang video, tila nagsasalita siya sa kanyang sarili. Mahina ang kanyang boses, ngunit mula sa audio enhancement, narinig ang isang malabong pangungusap. Bumalik na naman siya, pero ngayon mas malapit na. Ang pangatlong video ang pinakanakakagulat. Nirecord ng kamera ang kapaligiran ng silid na may madilim na ilaw mula sa isang table lamp. Sa unang minuto, mukhang kalmado pa si Joey. Ngunit biglang may narinig na yabag mula sa likod ng kamera. Mabilis na lumingon si Joey, puno ng takot ang kanyang mukha. Pagkatapos, biglang yumanig ang kamera hanggang sa maging malabo ang imahe at biglang huminto ang recording. Ang file ay nagtapos sa isang itim na screen at tunog ng isang taong hirap huminga. Hindi pa tiyak ng mga pulis kung ang video ay totoo o gawa-gawa lamang. Ngunit sinabi ng digital forensics expert na tumutulong sa kaso na wala siyang nakitang anumang senyales ng digital manipulation sa 3 video. Lahat ng file ay itinuturing na tunay. Si Police Colonel Serrano, hepe ng KIKIF, ay nagsabi sa isang maikling press conference, hindi namin isinasantabi ang posibilidad ng matinding psychological pressure na dinanas ng biktima. Gayunpaman, pinag-aaralan din namin ang lahat ng posibilidad, kabilang ang pagkakaroon ng ibang taong sangkot. Lahat ng digital evidence ay susuriin ng masusi. Samantala, nagsimulang mag-post ang publiko sa social media ng kani-kanilang mga teorya. May ilan na naghinala na si Joey ay sumasailalim sa isang matinding eksperimento sa litrato para sa social media content. Mayroon ding naniniwala na sinusubukan ng biktima na kunan ng litrato ang kanyang sarili sa kabilang mundo, tulad ng isang urban legend na naging viral ilang taon na ang nakalipas. Isang dating kasamahan sa trabaho ni Joey na si Liza ay nagbigay ng karagdagang testimonya na lalong nagpainteresante sa investigasyon. Sinabi niya na ilang linggo bago siya namatay, nagkwento si Joey na nahuhumaling siya sa konsepto ng sariling anino. Madalas niyang sabihin na bawat tao ay mayroong ibang refleksyon sa isang mundong hindi nakikita at ang refleksyon na iyon ay maaaring makuha sa pamamagitan ng kamera kung gagawin sa tamang oras at kondisyon. Sabi niya malapit na raw siyang magtagumpay, isang litrato na lang daw ang kailangan niya para patunayan ito, sabi ni Liza sa mga reporter na may panginginig sa boses. Ang pahayag na iyon ay nagdulot ng kuryosidad at takot sa mga residente. Marami ang nag-isip na si Joey ay maaaring nasangkot sa isang mapanganib na eksperimento na may kinalaman sa mga bagay na supernatural. Ngunit nanatiling nakabase sa siyentipikong ebidensya, ang mga pulis hanggang sa lumabas ang kumpletong resulta ng otopsya. Walang tiyak na konklusyon. Noong gabi ring iyon, isang miyembro ng forensic team ang bumalik sa bahay ni Joey para kumuha ng karagdagang ebidensya. Ngunit may iniulat siyang kakaiba. Biglang sumindi ang ilaw sa silid ng biktima, kahit na lahat ng switch ay nakapatay na. Walang teknikal na paliwanag at ang pangyayaring iyon ay naganap eksaktong 11:00 sa media ng gabi, ang parehong oras ng pagkuha ng huling litrato sa kamera ni Joey. Ngayon, ang kasong ito ay hindi na lamang lokal na balita, kundi pambansa na rin. Maraming istasyon ng telebisyon ang naglabas ng espesyal na ulat tungkol sa misteryo ng litrato sa Quezon City. Sa kabilang banda, ang bahay ni Joey ay nanatiling sarado, tahimik at mahigpit na binabantayan. Walang sinuman ang naglakas loob na pumasok maliban sa mga pulis. Ngunit ilang residente na dumadaan ang nagsabing madalas pa rin silang makakita ng malabong anino sa bintana ng silid ng biktima tuwing gabi. Ang kaso ay hindi pa nagpapakita ng anumang linaw. Isang bagay ang lalong nagiging malinaw, ang pagkamatay ni Joey ay hindi lamang tungkol sa isang lalaking natagpo ang walang buhay sa kanyang silid. Sa likod ng litratong hawak niya, mayroong isang madilim na kwento na unti-unting nagbubunyag ng ibang panig ng kanyang sariling obsesyon. Isang malakas na ulan ang bumuhos sa Quezon City noong gabing iyon, nagdagdag sa madilim na pakiramdam sa paligid ng bahay na ngayon ay sentro ng atensyon ng mga residente at media. Ang police line ay nakakabit pa rin sa gate sa harapan at ang amoy ng mga kandilang sinindihan ng mga kapitbahay,
upang pagaanin ang kapaligiran ay malabong naaamoy sa hangin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang investigasyon ay nagsimulang matuklasan ang isang mas nakakatakot na koneksyon kaysa sa inaasahan. Ang koponan ng investigasyon ng Keith, sa pakikipagtulungan sa SCP Anti-Cybercrime Group, ay nagtagumpay na makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa laptop ng biktima. Mula sa digital forensic analysis, natuklasan na ang folder na iako at ang aking anino ay hindi lamang naglalaman ng mga litrato. Sa loob nito, mayroong isang naka-encrypt na text file na may kakaibang pangalan, Huling Refleksyon, Tidisco. Inabot ng halos 2 oras bago ito mabuksan ng koponan. At nang magtagumpay sila, ang nilalaman ng file ay nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Ang laman ng file ay hindi lamang ordinaryong sulat. Dito, nagsulat si Joy na tila may kausap na isang tao o isang bagay. Ang kanyang mga pangungusap ay paulit-ulit at nagiging hindi magkakaugnay habang tumatagal. Alam kong nandyan ka. Nakita na kita sa salamin at minisyan mo ako pabalik. Gusto ko lang malaman kung sino sa atin ang totoo. Ngayong gabi, kukunan ko siya ng litrato. Kung magtatagumpay ako, hindi na ako mag-iisa. Ang sulat ay nagtapos sa isang maikling pangungusap na nakasulat sa malalaking titik. Huwag mong hayaang makapasok siya di litrato. Ang mga opisyal na nagbasa ng file ay natigilan. Walang malinaw na konteksto kung sino ang tinutukoy niyang siya. Ngunit ang katotohanang ang sulat ay ginawa mga 2 oras bago ang kanyang pagkamatay ay nagpatibay sa hinala na si Joy ay dumanas ng matinding psychological pressure o malubhang halusinasyon bago siya namatay. Ngunit hindi doon nagtapos ang mga kakatuwang bagay. Nang ipakita muli ng digital forensics team ang lahat ng litrato ni Joy sa isang malaking screen, napansin nila na ang malabong anino na lumitaw sa huling litrato ay unti-unting nagiging mas malinaw kapag tiningnan ng sunod-sunod. Mula sa unang litrato hanggang sa huli, ang anino ay tila papalapit mula sa sulok ng silid patungo kay Joy na nakaupo sa silya. Sa huling litrato na natagpuan na hawak ng biktima, ang anino ay nakatayo mismo sa likod ng kanyang balikat. Inakala ng mga pulis na ito ay epekto lamang ng ilaw o refleksyon mula sa ibang pinagmumulan ng liwanag. Ngunit matapos subukan sa parehong lugar na may katulad na ilaw, hindi nila nagawang gayahin ang anino. Lahat ng pinagmumulan ng ilaw sa silid ay sinuri na. Walang salamin, walang projektor, walang refleksyon na maaaring lumikha ng ganoong kalaking anino. Ang sitwasyong ito ay nagdala sa investigasyon sa isang lugar na mahirap ipaliwanag ng makatwiran. Kahit na nananatiling nakabase sa siyentipikong ebidensya ang mga pulis, hindi nila maaaring baliwalain ang visual na katibayan na mayroon sila. Maging ang isa sa mga investigador na humahawak sa kaso ay umaming nakaranas ng kakaibang abala matapos suriin ang mga litratong iyon. Napanaginipan ko noong gabi na nakaupo ako sa parehong silya at may tumapik sa balikat ko mula sa likod. Nang lumingon ako, ang mukha niya ay kapareho ng kay Joy, sabi ng isang batang investigador na kalaunan ay pinagpahinga dahil sa problema sa pagtulog. Samantala, lalong nagkagulo ang publiko. Maraming paranormal expert at faith healer ang nagsimulang dumating sa lugar upang ibasahin ang enerhiya ng bahay. Karamihan sa kanila ay nagsabing ang silid ni Joy ay may malakas na negatibong enerhiya. Tila may isang nilalang na natrap sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay. Ngunit iginiit ng pulisya na hindi nila dadalhin ang investigasyon sa direksyon ng kababalaghan at mananatiling nakatuon sa tunay na ebidensya. Ang kumpletong otopsya na lumabas 2 araw pagkatapos ay nagbigay ng kaunting linaw sa medikal na aspeto. Si Joy ay idineklarang namatay dahil sa biglaang paghinto ng puso na dulot ng matinding stress. Ngunit, natuklasan din ng forensic doctor ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang mga pupil ng mata ng biktima ay hindi normal na dilat, katulad ng epekto ng matinding takot bago mamatay. Kasabay nito, natuklasan ng forensic photo team ang maliliit na gasgas sa ibabaw ng litratong hawak ni Joy. Matapos palakihin, lumabas na ang mga gasgas ay bumubuo ng isang pattern na kahawig ng isang fingerprint, ngunit hindi ito pag-aari ng biktima. Ang bakas ay hindi tumugma sa sinumang pumasok sa bahay, kabilang ang mga investigador. Si Colonel Serrano ay sa wakas ay nag-anunsyo sa media, itinuturing naming bukas pa rin ang kasong ito. Kahit na walang senyales ng karahasan, hindi namin isinasantabi ang posibilidad na may ibang tao sa lugar ng krimen.
Ang mga residenteng nakarinig ng anunsyo ay muling nabalisa. Ang ilan ay naniniwala na si Joy ay hindi namatay ng mag-isa. Kumalat ang tsismis na ang nilalang na lumitaw sa anino ng litrato ay naninirahan na ngayon sa bahay na iyon. Maging ang isang grab rider na naghatid ng order sa kapitbahay sa tapat ng bahay ni Joy ay nagsabing nakakita siya ng isang taong nakatayo sa bintana ng silid na selyado na ng police line. Ang balitang ito ay lalong nagpagulo sa mga residente. Ilang pamilya ang nagpasya na pansamantalang lumipat dahil sa takot sa sumpa ng litrato na naging usap-usapan na sa media. Habang ang mga pulis ay lalong naiipit sa panggigipit ng publiko na lutasin agad ang misteryo. Ngunit hanggang ngayon, isang bagay ang hindi pa nasasagot. Sino talaga ang kumuha ng huling litrato ni Joy at sino ang nag-iwan ng fingerprint sa ibabaw nito? Muling dumilim ang gabi sa Quezon City. Sa bahay na ngayon ay madilim at walang tao, muling sumindi ang ilaw sa silid ni Joy. Kahit na pinutol na ang kuryente mula pa kahapon. 3 araw matapos ang opisyal na anunsyo ng pulisya, ang kapaligiran sa bahay ni Joy ay lalong naging nakakatakot. Kahit na idineklara ng sarado at binabantayan ng mga otoridad ang bahay, sinabi ng mga residente na tuwing gabi ay may naririnig silang tunog ng pag-click ng kamera mula sa silid ng biktima. Ang kakaibang tunog ng shutter na dahan-dahan ngunit malinaw na naririnig. Tila may isang taong patuloy na kumukuha ng litrato sa gitna ng kadiliman. Ilang residente ang nagtangkang i-record ang tunog gamit ang kanilang mga cellphone. Ang resulta ay malabo, ngunit sapat na upang maniwala sila na ang tunog ay totoo. Isa sa mga residente, isang lalaking nagngangalang Mang Berto, ay nanumpa na nakakita siya ng flash ng ilaw mula sa bintana ng silid ng biktima bandang madaling araw. Akala ko soko na naman, pero walang sasakyan ng pulis, walang kahit sino, sabi niya na nanginginig ang boses. Ang pulisya na nakarinig ng ulat na ito ay nagpasya na maglagay ng mga GIS camera sa paligid ng bahay ni Joy, upang matiyak na walang sinumang pumapasok ng walang pahintulot. Ang mga kamera ay direktang konektado sa GIS Station 4. Sa unang 2 gabi, mukhang normal ang mga recording. Ngunit sa ikatlong gabi, eksaktong alas 11:29 ng gabi, may kakaibang nangyari. Ipinakita ng TV ang bintana ng silid ni Joy na mahigpit na nakasara. Biglang nag-embon mula sa loob. Tila may humihinga sa likod ng salamin. Ilang sandali, isang puting flash ang lumitaw mula sa loob ng silid, na sinundan ng isang malabong itim na anino na tila dumikit sa bintana sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos nito, bumalik ang lahat sa dilim. Ngunit ang pinakanakakagulat ay nang i-replay ang recording kinaumagahan, isang beses lang na-play ang video file bago ito nasira at hindi na mabuksan muli, tila otomatikong nabura. Sinubukan ng digital forensics team na alamin ang sanhi ng pagkasira. Natuklasan nila na bahagi ng data ng video ay nabura na may kakaibang pattern, tila may isang otomatikong program na tumakbo. Ngunit ang computer na pinag-iimbakan ay hindi konektado sa internet. Sa system log, mayroong isang mensahe sa Ingles. He took the picture. Ang mensahe ay lumitaw ng mag-isa sa metadata ng TV recording nang walang sinumang nag-type nito. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa media. Lalong natakot ang mga residente habang muling uminit ang social media sa iba't ibang haka-haka. Ang hashtag na anino ni Joy ay naging pambansang trending topic. Ilang mga user sa internet ang umaming nakatanggap sila ng misteryosong litrato sa kanilang mga cellphone matapos pag-usapan ang kaso. Isang litrato ng isang lalaking nakaupo sa silya na may itim na anino sa likod. Ngunit pagkatapos ng ilang oras, ang litrato ay nawala ng mag-isa mula sa gallery ng kanilang cellphone nang walang bakas. Samantala, sa tanggapan ng investigasyon ng KIV, nagsimulang makahanap ang koponan ng isang kahina-hinalang pattern. Mula sa history ng aktibidad sa laptop ni Joy, natuklasan na binuksan ng biktima ang isang pribadong forum sa Ingles na kilala bilang Shadow Capture Community. Ang forum na iyon ay pinaniniwalaang naglalaman ng isang komunidad ng mga eksperimental na photographer na sumusubok na kunan ng litrato ang mga anino ng tao sa mundo ng mga espiritu sa pamamagitan ng matinding teknika sa pag-ilaw. Sa isa sa kanyang mga huling post sa forum, sumulat si Joy, "Malapit na akong magtagumpay. Nagsimula nang tumingin pabalik ang anino. Kailangan ko na lang ng isang huling litrato para makapagpalit kami ng lugar."
Ang pangungusap na iyon ay agad na nagpatahimik sa mga investigador. Magpalit ng lugar. Naniniwala ba si Joy na maaari siyang lumipat sa kabilang panig sa pamamagitan ng litrato? Mula sa address, natuklasan ng mga pulis na huling naging aktibo ang account ni Joy 2 oras bago siya namatay at ang huli niyang pakikipag-usap sa forum ay sa isang user na kilala lamang bilang Mirror Eye. Nang subukang hanapin, ang account ni Mirror Eye ay nabura na sa lahat ng platform at ang server address na ginamit ay mula sa ibang bansa, kaya mahirap itong matunton. Nakipag-ugnayan ang pulisya sa Interpol upang alamin ang aktibidad ng forum na iyon. Ngunit sa gitna ng investigasyon, muling nangyari ang isang kakaibang pangyayari. Isa sa mga miyembro ng investigasyon na nagsusuri sa laptop ng biktima ay umaming nakakita siya ng refleksyon ng ibang mukha sa screen kahit na mag-isa lamang siya sa silid. Ipinakita ng TV recording sa forensics room ang sandaling iyon. Biglang nagpakita ang screen ng laptop ng dalawang mukha. Ngunit iisang tao lamang ang nasa silid. Ang pangyayaring iyon ay nagdulot ng matinding tensyon sa himpilan. Ilang opisyal ang humiling na ilipat sa ibang kaso dahil hindi na sila komportable sa paghawak sa isang kaso na puno ng mga kakatuwang bagay. Ngunit nanatiling matatag si Colonel Serrano. Kailangan nating manatiling makatwiran. Malulutas natin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng agham, hindi sa takot. Upang pakalmahin ang publiko, inanunsyo ng pulisya ang plano na ilipat ang mga ebidensya, kabilang ang laptop, kamera, at ang huling litrato ng biktima, sa isang central laboratory sa Camp Crame. Ang mga gamit ay isinilid sa mga lalagyan na antimagnetiko at nilagyan ng espesyal na selyo. Ngunit nang dumating ang truck sa harap ng bahay ni Joy, noong gabing iyon, natuklasan ng mga opisyal ang isang bagay na nagpaatras sa kanila. Ang huling litrato na dating nakatago sa isang safe sa himpilan ay nagbago ng kulay. Ang larawan ni Joy na dating nakaupo na may blankong mukha ay ngayon ay tila nakangiti ng malabo at ang itim na anino sa likod niya ay tila mas malapit na parang may ibinubulong sa kanyang tainga. Agad na isinilid ng mga opisyal ang litrato sa isang metal na lalagyan. Ngunit ang epekto nito ay nagpatindig na sa balahibo ng lahat ng nakakita. Maging ang isa sa mga forensic photographer ay nagsabi ng mahina, ang anino ngayon ay nakaharap na sa kamera. At noong gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente, biglang nawala ng kuryente ang buong bloke ng subdibisyon kung saan nakatayo ang bahay ni Joy sa loob ng 7 minuto. Nang bumalik ang kuryente, muling sumindi ang ilaw sa silid ni Joy ng mag-isa. Kinaumagahan matapos ang malawakang brownout, naging tahimik ang Quezon City. Ang mga residente sa paligid ng lugar ng krimen ay ayaw nang lumabas ng bahay. Ilang tindahan sa bloke ang nagsara at mga karatula na key for rent ay nagsimulang lumitaw sa mga bahay sa paligid. Ang takot ay nagsimulang maging isang paniniwala na ang bahay ni Joy ay hindi na lamang isang crime scene, kundi isang lugar na naglalaman ng isang bagay na hindi pa tapos. Ngunit para sa pulisya, ang pag-atras ay hindi isang opsyon. Isang koponan ng investigasyon mula sa Camp Crame ang dumating sa lugar na may kumpletong kagamitan, kabilang ang isang cyber forensics unit at isang criminal psychologist. Gusto nilang patunayan na lahat ng kakaibang pangyayari ay maaaring ipaliwanag ng siyentipiko. Ngunit sa unang araw pa lamang nila, nabuksan ang pinakamadilim na kabanata ng buong investigasyon. Ang 2 palapag na bahay na kulay abo ay mukhang luma at mamasa-masa na ngayon. Pagpasok pa lamang ng koponan sa silid ni Joy, ramdam na ang lamig at bigat ng hangin sa loob. Kahit na lahat ng bintana ay nakabukas. Ang amoy ng alikabok at halumigmig ay nagpilit sa ilang miyembro na magsuot ng maskara. Isa sa mga investigador, si Major Elena Santos, ay muling sinuri ang lahat ng pader. Natuklasan niya ang mga bakas ng kuko sa likod ng isang kahoy na aparador. Mahahabang gasgas na tila gawa ng kamay ng tao. 3 ang bilang ng mga gasgas. Tila may isang taong sumubok na hilahin ang isang bagay mula sa loob ng aparador. Sa likod nito, natagpuan ang isa pang litrato na nakatupi ng 2 beses. Nang buksan, ipinakita ng litrato si Joy na nakatayo sa harap ng salamin. Ngunit ang kanyang refleksyon ay hindi magkatulad. Ang mukha sa refleksyon ay nakangiti, habang si Joy sa totoong mundo ay nakatingin ng blanko. Sa ilalim ng litrato, may sulat na ginamitan ng pulang marker. Sila na ang susunod.
Ang natuklasang ito ay agad na ipinadala sa photo laboratory sa Camp Crane. Mula sa high-resolution analysis, natuklasan na ang refleksyon ng mukha sa litrato ay hindi resulta ng pag-edit. Ang posisyon ng ilaw at ang direksyon ng refleksyon ay hindi makatwiran para sa iisang pinagmumulan ng liwanag. Sa madaling salita, ang refleksyon ay hindi isang ordinaryong optical reflection. Ang digital investigation na tumago sa network ng e-shadow capture community ay sa wakas ay nakahanap ng isang lead. Isang matagal ng miyembro ng forum na may username na iGlassFrame ang pumayag na magbigay ng testimonya. Inamin niya na kilala niya si Joy online sa loob ng halos isang taon. Sa isang online interview, sinabi ni Glassframe na huhumaling si Joy sa eksperimento ng pagkuha ng litrato ng kaluluwa. Nag-uusap lang kami tungkol sa teorya, pero lumayo siya ng husto. Sinabi niya na natuklasan na niya ang oras ng anino, isang partikular na oras sa gabi kung kailan ang refleksyon ng isang tao, ay maaaring maging isang hiwalay na nilalang kung kukunan ng litrato ng paulit-ulit sa parehong anggulo. Ayon kay Glassframe, ang teoryang ito ay nagmula sa isang Japanese urban legend noong 1980 na tinatawag na Kajenokan. Ang pagpapalit ng anino. Ang eksperimento ay pinaniniwala ang maaaring magbigay buhay sa refleksyon sa salamin kung magtatagumpay ang isang tao na kunan ito ng eksaktong 13 beses sa magkaparehong posisyon nang hindi gumagalaw. Nang suriin ng mga pulis ang metadata ng mga litrato ni Joy, kinumpirma nito ang katotohanan. May eksaktong 13 litrato na kinuha sa magkakasunod na oras at posisyon. Ang ika-negatibo 13 litrato ang siyang hawak ng biktima ng matagpuan. Samantala sa Central Laboratory, hinarap ng forensic team ang isang pangyayari na labas sa lohika. Ang ika-negatibo 13 litrato na nakatago sa isang metal na lalagyan ay biglang nagbago ng kulay ng suriin gamit ang isang optical microscope. Ang mga butil ng tinta sa ibabaw ng papel ay tila gumagalaw, hindi sa metaporikal na paraan, kundi literal na nagbabago ng posisyon at bumubuo ng bagong gradasyon sa larawan. Pagkatapos ng 2 minuto, ipinakita ng mikroskopyo ang isang bagay na hindi maipaliwanag. Ang anino sa likod ni Joy ay dahan-dahang naging isang mukha na kapareho ng sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay dilat at ganap na itim. Nagpasya ang laboratorio na itigil ang pagmamasid at takpan ang litrato ng isang transparent protective layer. Ngunit isang miyembro ng koponan ang umaming nakarinig ng tunog ng pag-click ng kamera mula sa loob ng storage room. Ngunit walang aktibong electronic device doon. Kinabukasan, natagpuan ang protective layer na mailamat sa gitna. Tila mula sa loob ng papel ng litrato ay mailumabas na maliit na presyon na nagtulak palabas. 2 araw pagkatapos, natuklasan ng investigasyon ang isang nakatagong audio recording sa laptop ni Joy. Ang file ay pinangalan ng T13 tinig, SC3 at maihaba na 47 segundo. Sa recording, maririnig ang isang mabigat na paghinga. Pagkatapos, ang boses mismo ni Joy na nagsasabi ng mahina, kung naririnig mo ito, ibig sabihin nasa kabilang panig na ako. Pero huwag mo nang tingnan ang litrato. Huwag na. Pagkatapos ng pangusap na iyon, may narinig na ibang boses na katulad ng kay Joy, ngunit mas malalim at paos na sumagot. Huli na. Nakalabas na ako sa salamin. Pagkatapos ay narinig ang tunog ng pag-click ng kamera at naputol ang recording. Ipinadinig ng mga investigador ang file sa isang audio forensics expert. Ipinakita ng sound wave analysis na ang 2 boses ay magkapareho sa biolohikal na aspeto. Nangangahulugan ito na parehong nagmula sa iisang vocal cords na may magkaibang resonance lamang. Matapos kumalat ang ulat na ito, lalong nag-alala ang publiko. Marami ang nagsimulang magbura ng kanilang mga sariling litrato mula sa kanilang mga cellphone at social media dahil sa takot na lumabas din ang kanilang mga anino. Ilang mga photo studio sa Quezon City ang pansamantalang nagsara dahil sa takot na maiugnay sa kaso. Samantala, nakipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa pulisya upang pakalmahin ang sitwasyon. Ngunit nagsimula na ang domino effect. Ang balita tungkol sa ipinagbabawal na litrato ng Quezon City ay kumalat na sa buong Pilipinas. Ngunit para sa mga investigador, ang takot ng publiko ay hindi ang prioridad. Alam nilang may mas malaking nangyayari. Isang bagay na maaaring lampas sa hangganan ng agham at katwiran.
Bago matapos ang gabi, bumalik si Major Santos sa bahay ni Joey para sa huling pagsisiyasat. Mag-isa siyang naglakad papunta sa silid ng biktima, dala lamang ang isang maliit na flashlight. Nang itutok niya ang ilaw sa lugar ng mesa, nakita niya ang kamera ni Joey na dating kinuha na ay naroon na muli sa dati nitong pwesto. At sa maliit na screen ng kamera, ang pulang indicator light ay kumikislap, senyales na aktibo ang timer mode. Bago pa siya makakilos, narinig ang tunog ng isang pag-click. Pagkatapos, ipinakita ng screen ang pinakabagong litrato. Hindi mukha ni Joey, hindi rin anino. Ang litrato ay nagpapakita kay Major Santos mismo na nakatayo sa loob ng parehong silid. Ngunit hindi niya kailanman pinindot ang shutter button. Muling bumuhos ang ulan sa Quezon City noong gabing iyon. Tila may itinatago ang langit sa likod ng paulit-ulit na kidlat. Habang ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa takot na lalong kumakapal sa hangin. Ang bahay ni Joey ay hindi na lamang isang crime scene. Ito ay naging isang simbolo ng misteryo na naghahati sa pagitan ng realidad at ng isang bagay na hindi nakikita. Matapos ang pangyayaring sinapit ni Major Santos, napuno ng kaba ang himpilan ng pulisya sa Quezon City. Ang litratong otomatikong lumitaw sa kamera ni Joey ay naging pinakakakaibang ebidensya sa kasaysayan ng kanilang investigasyon. Malinaw na ipinapakita sa litrato si Major Santos na nakatayo sa gitna ng silid, ay hawak na flashlight at nakatingin sa lente. Ngunit nanumpa siyang hindi niya kailanman pinindot ang shutter ng kamera. Agad na sinuri ng forensic team ang metadata ng larawan. Ang resulta ay nakakagulat. Ang oras ng pagkuha ng litrato ay naitala 2 minuto bago pa man pumasok si Santos sa bahay. Nangangahulugan ito na ang litrato ay kinuha bago pa man mangyari ang insidente. Kinabukasan, mahigpit na binantayan ang silid ng ebidensya sa gigs. Ang kamera ni Joey, ang mga orihinal na litrato, at ang kanyang laptop ay inilagay na ngayon sa isang silid na may metal na pader upang maiwasan ang anumang electromagnetic interference. Ngunit noong gabing iyon, iniulat ng mga gwardiya ang isang pangyayaring nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Bandang 1:14 ng madaling araw, na-detect ng security system ang aktibidad sa loob ng silid kahit walang sinumang pumasok. Ipinakita ng motion sensor ang biglaang pagbabago sa temperatura sa lugar kung saan nakalagay ang kamera. Nang pumasok ang koponan upang suriin, natagpuan nilang nag-iba ng posisyon ang kamera ni Joey. Mula sa ilalim na estante ay napunta ito sa ibabaw ng mesa. Ang lente ng kamera ay nakatutok diretso sa pinto at ang shutter button nito ay sira na tila paulit-ulit na pinindot ng malakas. Agad na binuksan ng mga opisyal ang memory card nito. Sa loob, mayroong isang bagong litrato na hindi kailanman kinuha ng sinuman. Ipinakita sa litrato ang pasilyo ng Keith's na may anino ng isang tao na nakatayo sa dulo. Ngunit sa recording sa parehong oras, ipinakita na walang tao sa pasilyo. Ang forensic psychologist na humahawak sa kaso, si Euthie Ramirez, ay sinubukang alamin ang kasaysayan ng kalusugan ng isip ni Joey. Mula sa panayam sa kanyang pamilya, natuklasan na si Joey ay dumanas ng malubhang problema sa pagtulog at madalas na nagsasalita ng mag-isa. Naniniwala siya na bawat tao ay may kopya ng kaluluwa na tumitingin pabalik mula sa kabilang mundo. Ang kanyang ina, bago mamatay 2 taon na ang nakalipas, ay sumulat sa isang talaarawan. Nagsimula nang magsalita si Joey tungkol sa isang salamin na humihinga at mga litrato na sumasagot pabalik. Natatakot akong mawala ang anak ko sa isang mundong hindi nakikita. Nang suriin ng koponan ang talaarawan, natagpuan nila ang huling pahina na isinulat ni Joey gamit ang ibang tinta. Tama si inay, pero ngayon alam ko na kung paano bumalik. Kung magtatagumpay ang litratong iyon, muli akong isisilang sa kabilang panig. Ang sulat na iyon ay may petsang 3 araw bago siya namatay. Ilang araw pagkatapos, humingi ng pahintulot ang pamilya ni Joey na ilipat ang kanyang libingan sa kanilang family plot sa probinsya. Ngunit sa proseso ng paghukay, iniulat ng mga sepulturero ang isang nakakagulat na bagay. Ang kabaong ay natagpuang walang laman. Sa una, inakala nilang nagkamali sila ng lokasyon, ngunit ipinakita ng mga talaan na tama ang lugar ng libing. Tanging ang mga damit na panlibing ang natira, tuyo at walang senyales ng pagkabulok.
Agad na dumating ang mga pulis upang kumpirmahin at ipinakita ng pagsusuri sa lupa na walang anumang organic na bakas ng tao sa paligid ng libingan. Ang balitang ito ay kumalat sa publiko at nagdulot ng bagong takot. Ilang residente ang nagsimulang maniwala na nagtagumpay si Joey na makalabas tulad ng isinulat niya sa kanyang tala. Isang bagong hashtag ang lumitaw sa social media. Nasaan si Joey? Anino na buhay at huling litratongs. Isang lokal na mamamahayag na nagngangalang Paolo Cruz ang sinubukang i-cover ang kaso ng mag-isa. Nakuha niya ang kopya ng mga litrato mula sa isang internal source sa pulisya. Sa kanyang huling post sa social media, sumulat si Paolo, patutunayan kung hindi ito isang alamat. Pupunta ako sa bahay na iyon ngayong gabi at kukuha ako ng sarili kong litrato. Ang post ay may kasamang litrato niya sa harap ng bahay ni Joey, nakasuot ng itim na jacket at may dalang fifth camera. Ngunit mula noong gabing iyon, hindi na bumalik si Paolo. Ang kanyang sasakyan ay natagpuan kinaumagahan sa gilid ng daan, nakaandar pa rin at bukas ang pinto. Ang kanyang kamera ay natagpuan sa upuan sa harap at sa memorya nito, iisang huling litrato lamang ang laman. Ipinakita sa litrato si Paolo na kumukuha ng litrato ng isang tao sa loob ng parehong silid. Ngunit, ang taong kinukunan niya ay may kaparehong mukha niya. Ang kaso ay sa wakas ay inilipat sa pambansang antas. Nagpasya ang pulisya na isara ng permanente ang bahay ni Joey, selyuhan ito ng mga metal na plato, at maglagay ng 24 oras na pagbabantay. Lahat ng ebidensya ay inilipat sa isang saradong archive at inuri bilang isang high-level visual anomaly. Ngunit, ilang miyembro ng investigasyon ang nag-resign matapos umaming ginugulo sila ng paulit-ulit na panaginip. Nakikita nila ang kanilang sarili na nakatayo sa harap ng kamera, nakangiti, bago magdilim ang screen. Ang hepe ng laboratorio na humawak sa mga litrato ni Joey ay nagulat din ng isang huling pangyayari bago ipadala ang lahat ng ebidensya. Inamin niyang sinusuri niya muli ang mga nakaprint na kopya nang biglang sumindi ang otomatikong printer sa kanyang silid. Mula sa makina, lumabas ang isang bagong litrato na may petsa ng araw na iyon, hindi isang lumang archive. Ipinakita sa litrato ang lahat ng miyembro ng investigasyon na nakatayo sa harap ng bahay ni Joey. Ngunit sa likod nila, sa bintana ng silid sa ikalawang palapag, nakangiti si Joey. Walang sinuman sa lugar na iyon noong na-print ang litrato. 2 linggo pagkatapos, ang kamera ni Joey na selyado na ay ipinadala sa Central Laboratory upang sirain. Ngunit bago isagawa ang proseso, binuksan ng isang teknisyan sa Maynila ang kamera sa huling pagkakataon. Natuklasan niya ang isang bagong litrato na hindi na itala sa sistema ng memorya. Isang lalaki na nakaupo sa isang madilim na silid, nagsusulat sa isang laptop na may malabong mukha. Katulad ng teknisyan na nagsusuri sa kamera. Nang isara ng teknisyan ang kamera, nawalan ng kuryente ang laboratorio sa loob ng 15 segundo. Nang bumalik ang kuryente, bukas na ang kamera at ang lente ay nakatutok sa kanyang upuan na ngayon ay walang laman. Sa screen ng computer, lumitaw ang isang bagong folder na may pangalang Inagbalik Ako. At sa loob nito, iisang file lamang ang laman, isang larawan ni Joey na nakatingin diretso sa kamera. Ang kanyang mga mata ay dilat, ang kanyang mga pupil ay perpektong itim, at sa kanyang kaliwang kamay, hawak niya ang isang litrato ng isang tao na hindi pa malinaw kung sino. Ang langit sa Quezon City noong tanghaling iyon ay mukhang maulap, ngunit ang kapaligiran sa Central Laboratory ay mas madilim pa kaysa sa panahon. Matapos ang nakakatakot na pangyayari na sinapit ng teknisyan na si Benji, ang laboratorio ay binantayan na ngayon ng 2 layer ng seguridad. Walang sinuman ang pinapayagang lumapit sa kamera ni Joey nang walang direktang pahintulot mula sa pinuno ng investigasyon. Ngunit ang takot na bumabalot sa silid ay hindi na lamang tungkol sa isang ebidensya, kundi sa isang bagay na tila nabubuhay na sa loob nito. Bandang 2:07 ng madaling araw, na-detect ng security system ng laboratorio ang aktibidad sa kamera ni Joey. Kahit na lahat ng aparato ay hindi na konektado sa kuryente, sumindi ang kamera ng mag-isa at ang pulang indicator light ay kumislap sa loob ng 7 segundo bago muling mamatay. Nang suriin ng technical team ang resulta, ipinakita ng memory card sa loob ng kamera ang 2 bagong file, isang litrato at isang video. Ngunit ang nakakatakot, ang mga file na ito ay walang metadata, walang petsa, walang sukat ng file,
at walang impormasyon kung anong aparato ang ginamit upang likhain ang mga ito. Ipinakita ng litrato ang mismong laboratorio, ang walang laman na upuan, ang metal na mesa, at ang kamera sa ibabaw nito. Ngunit sa kanang ibabang sulok ng larawan, may isang itim na anino na kahawig ng isang lalaki na nakatayo ng bahagyang patagilid, tila may hawak na ibang kamera at kumukuha ng litrato mula sa kabilang direksyon. Ang video ay maihaba na 12 segundo. Walang tunog, tanging isang madilim na imahe na may malabong ilaw sa gitna. Ngunit nang taasan ang liwanag, lumitaw ang mukha ni Joey na nakatingin diretso sa kamera. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi, bumubuo ng mga salita na walang tunog. Hindi pa ako tapos. Matapos ang pangyayaring iyon, opisyal na itinigil pansamantala ang investigasyon. Inutos ng hepe ng AFP Forensic Group na selyuhan ang lahat ng ebidensya at ipadala sa isang digital quarantine facility ng gobyerno. Ngunit bago pa man simulan ang paglilipat, lahat ng computer na kailanman ay nakakonekta sa mga file ni Joey ay nakaranas ng kakaibang aberya. Lumitaw ang isang bagong folder na pinangalanang Inagbalikako. Ang laman ay laging pareho. Isang litrato na may random na pangalan. Ngunit kapag binuksan, ipinapakita nito ang mukha ng taong nagbukas ng file. Isang digital analyst na si Leo, na inatasang burahin ang mga file, ay biglang hinimatay sa harap ng kanyang computer. Nang magkamalay, sinabi niyang nakita niya ang sarili niyang anino na lumabas mula sa screen, tumitingin pabalik na may itim na mga mata. Ilan sa kanyang mga kasamahan na nasa parehong silid ay nanumpa na nakarinig sila ng tunog ng shutter ng kamera bago bumagsak si Leo. Ang balitang ito ay nagdulot ng mas matinding tensyon sa laboratorio. Maraming miyembro ng koponan ang nag-resign at ang iba ay humiling ng paglipat. Kakaunti na lamang ang nanatili, kabilang si Major Santos na iginiit na tapusin ang kaso. Kahit na may trauma pa rin mula noong lumitaw ang kanyang litrato sa kamera ni Joey. Sa isang huling pagtatangka na maunawaan ang misteryo, sinubukan ni Santos na alamin ang pinagmulan ng kamera na ginamit ni Joey. Sa pamamagitan ng serial number, natuklasan na ang kamera ay binili online mula sa isang segundamanong tindahan ng fotografiya sa Maynila 2 taon na ang nakalipas. Ngunit ang tindahan ay sarado na mula pa noong nakaraang taon dahil ang may-ari nito ay natagpuang patay sa loob ng tindahan na may katulad na kondisyon. Nakaupo sa isang silya, hawak ang litrato ng kanyang sarili. Ipinakita ng mga talaan ng transaksyon na ang kamera ay dating ipinagbili ng isang taong nagngangalang Dion. Isang street photographer na kilala sa pagkuha ng litrato ng mga bakanting lugar sa gabi. Nawala si Dion 1 taon bago binili ni Joey ang kamera. Sa isa sa kanyang mga lumang post sa social media, sumulat si Dion ng isang kakaibang pangungusap, kung matagal mong kukunan ng litrato ang kadiliman, may isang bagay sa loob nito ang magsisimulang kunan ka pabalik. Ang post na iyon ay naging isang bagong pahiwatig. Tila nagpapahiwatig na anumang nasa likod ng kamera ay matagal nang umiiral, naghihintay ng isang taong magbibigay buhay dito muli. Habang sinusuri ang mga personal na gamit ni Joey na hindi pa nasuri, natagpuan ng mga pulis ang isang external hard drive na nakatago sa isang drawer. Ang aparato ay mukhang maalikabok at inakalang sira na. Ngunit, matapos ayusin, natagpuan ang ilang mga nakatagong folder na naglalaman ng daan-daang itim at puting litrato. Lahat ay nagpapakita ng iba't ibang mukha ng tao, ngunit may parehong background, ang silid ni Joey. Ang mas nakakatakot, wala sa mga tao sa mga litrato ang makilala. Walang tugma sa database ng populasyon. Walang ulat ng nawawalang tao na tumutugma. Ngunit matapos suriin ng mas malalim, ilang mga mukha sa kanila ang nagsimulang maging pamilyar, katulad ng mga biktima na biglaang namatay sa paligid ng Quezon City sa loob ng nakaraang 2 taon. Sa lahat ng mga litratong iyon, ang huling file ay pinangalanang Ihuling Tanawin, F. Nang buksan, ipinakita ng litrato ang isang tanawin ng Quezon City sa gabi, kinuha mula sa itaas. Ngunit sa kalangitan, sa pagitan ng mga ulap, malabong nakikita ang mukha ni Joey na nakahalo sa dilim ng gabi, tila nagmamasid sa lungsod mula sa itaas. Ilang araw matapos matuklasan ang mga file na iyon, nagsimulang dumating ang mga kakaibang ulat mula sa mga gumagamit ng internet sa iba't ibang lungsod. Inamin nilang nakatanggap sila ng kakaibang mensahe sa pamamagitan ng email na walang nagpadala,
naglalaman ng isang malabong litrato na may pangalang "Inagbalik ako." Ang ilan sa kanila ay binura ang mensahe, ngunit ang ilan na nagbukas ng litrato ay umaming nakaranas ng teknikal na problema sa kanilang mga aparato. Ang kamera ng kanilang cellphone ay biglang sumindi at ang huling litrato sa kanilang gallery ay nagbago, nagpapakita ng kanilang sariling mukha sa isang silid na hindi nila kilala. Ang Department of Information and Communications Technology, DIC, ay sa wakas ay nakialam. Lahat ng file at data na may kaugnayan sa kaso ni Joy ay idineklara bilang Class A restricted material at ipinagbawal ang pagpapakalat nito. Lahat ng pisikal at digital na kopya ay sinira. Kahit na may ilang netizen na nagsasabing ang file na "Nagbalik ako" ay lumilitaw pa rin sa mga dark web forum sa ibang bansa. 6 na buwan ang lumipas mula nang isara ng tuluyan ang bahay ni Joy. Ngayon, ang gusali ay giniban na at sa ibabaw ng lupa, isang bagong opisina para sa isang property developer ang itinayo. Ngunit, nagsimulang mag-ulat ang mga construction worker ng mga kakaibang bagay. Tuwing gabi, kapag sinusuri nila ang kanilang trabaho, may naririnig silang tunog ng kamera na kumukuha ng litrato mula sa bakanting lugar. Isang manggagawa na si Bambang ang nakahanap ng isang maliit na piraso ng salamin sa lupa. Kinuha niya ito at sa ibabaw ng salamin, nakita niya ang isang malabong refleksyon ng isang lalaking nakaitim na jacket na nakatayo sa likod niya. Nang lumingon siya, walang sinuman. Ngunit mula sa malayo, narinig niya ang isang mahinang tunog. Click! Kinabukasan, hindi pumasok sa trabaho si Bambang. Natagpuan ng kanyang mga kasamahan ang kanyang cellphone sa isang tumpok ng buhangin. Sa loob ng cellphone, iisang bagong litrato lamang ang laman. Isang larawan ng isang lalaking nakatayo sa gitna ng bakanting lugar ng proyekto. Malabo ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang kamay, hawak niya ang parehong kamera na pag-aari ni Joy. Muling dumating ang mga pulis sa lugar. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nagdala ng mga forensic tool. Tahimik lamang nilang tinitigan ang bakanting lupa na dating bahay ni Joy. Dahil sa hindi maipaliwanag na paraan, mula sa malayo, muling nakita ang flash ng isang kamera sa gitna ng alikabok ng hapon. At sa huling ulat na lihim na itinago sa archive ng pulisya, sumulat si Major Santos ng isang maikling pangungusap. Hindi tayo nag-imbestiga ng isang kaso ng pagkamatay. Nag-iimbestiga tayo ng isang bagay na muling isinusulat ang sarili nito sa pamamagitan ng ating mga litrato. 6 na buwan matapos ideklarang sarado ang misteryosong kaso, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa Quezon City. Halos tapos na ang proyekto sa dating kinatatayuan ng bahay ni Joy. Isang modernong gusali na may matataas na salaming pader ang nakatayo na may logo ng Quezon City Creative Hub sa itaas. Ito ay magiging sentro para sa mga kabataan, isang coworking space, at isang digital photo gallery. Isang kabalintunaan na hindi alam ng sinuman. Dahil ang lupang kinatatayuan ng gusali ay ang pinagmulan ng isang sumpa ng larawan na hindi kailanman tumigil sa pag-record. Ngunit tulad ng isang hindi nakikitang agos sa ilalim, may isang bagay na muling gumalaw. Ang unang aberya ay nangyari 2 linggo matapos i-activate ang digital security system. Isang gwardiya na si Yuda ang nag-ulat na madalas ma-detect ng mga sensor ng kamera sa ikalawang palapag ang aktibidad kahit walang tao. Sa key recording, makikita ang anino ng isang tao na dahan-dahang naglalakad sa pasilyo, pagkatapos ay humihinto sa harap ng salaming pader at tumitingin sa kamera. Hindi malinaw ang kanyang mukha, ngunit ang hubog ng kanyang katawan ay katulad ng kay Joy. Inakala ni Yuda na ito ay isang refleksyon lamang. Hanggang isang gabi, narinig niya ang tunog ng pag-click ng kamera mula sa isang bakanting silid. Sinundan niya ang pinagmulan ng tunog at natagpuan ang camera sa silid na iyon na umikot ng mag-isa at nakaharap diretso sa malaking salamin sa pader. Nang suriin kinaumagahan, ang buong recording ng gabing iyon ay nawawala. Tanging isang still frame ang natira. Ang mukha ng isang taong nakangiti ng malabo sa likod ng refleksyon ng salamin. Ngunit ang silid ay dapat naganap na madilim. Isang IT technician na sumuri sa sistema ng seguridad ng gusali ang nakatuklas ng isang aberya na hindi maipaliwanag ng lohika. Tuwing ni-restart ang mga kamera sa ikalawang palapag, lumilitaw ang isang otomatikong folder sa central server na may pangalang i-exposure 13.
Sa loob nito, laging may isang file ng larawan na kulay madilim na abo. Kapag tinaasan ang contrast ng larawan, lumilitaw ang silweta ng isang taong may hawak na kamera sa harap ng kanyang mukha. Ang mas kakaiba, ipinapakita ng internal data na ang litrato ay patuloy na nag-a-update tuwing hating gabi. Walang nag-a-upload, walang otomatikong sistema. Ngunit, ang timestamp ay laging nagbabago sa kasalukuyang petsa. Tila may isang tao o isang bagay na aktibo pa ring kumukuha ng litrato mula sa loob ng sistema. Isa sa mga batang teknisyan na si Raka ay sinubukang magsagawa ng eksperimento. Binura niya ang folder na Exposure 13, pinutol ang koneksyon sa network, at pinatay ang lahat ng sistema ng Keith. Ngunit pagsapit ng hating gabi, sumindi ang computer sa control room ng mag-isa at nagpakita ng isang mensahe sa itim na screen. "Huwag mo akong burahin. Nandito pa rin ako." At sa ilalim mismo ng mensahe, muling lumitaw ang isang bagong file na may pangalang Raka, JPEG. Nang buksan, ipinakita ng litrato ang kanyang sarili na nakaupo sa harap ng computer. Suot ang parehong damit na suot niya noong gabing iyon, ngunit may isang maputlang kamay na tila dumadampi sa kanyang balikat mula sa likod. Nag-resign si Raka kinaumagahan. Ang balita tungkol sa mga aberya sa bagong gusali ay nakarating kay Major Santos, na ngayon ay inilipat na sa isang unit sa Camp Crame. Kahit na nangako siyang hindi na niya gagalawin ang kaso ni Joy, ang kanyang responsibilidad at pakiramdam ng pagkakasala ay nagtulak sa kanya na bumalik sa Quezon City. Mag-isa siyang dumating, dala ang mga lumang archive na lihim niyang itinago, mga digital na kopya ng mga litrato ni Joey na dapat ay sinira na. Ngunit nang buksan niya ang kanyang laptop sa hotel kung saan siya tumutuloy, nagpakita ang screen ng isang otomatikong mensahe. "Maligayang pagbabalik, Major Santos. Oras na para sa iyo." Ang laptop ay hindi konektado sa internet. Ngunit, lumitaw ang isang bagong folder na may pangalang Ki-13 tanaw. Sa loob nito, iisang file lamang ang laman, ang likod ng isang babae na nakatayo sa harap ng Quezon City Creative Hub. Mula sa buhok at tindig, alam ni Santos na iyon ay siya. Noong gabing iyon, lihim na pumasok si Santos sa gusali sa tulong ng isang matandang gwardiya na nakakakilala pa sa kanya. Gusto niyang tiyakin ang pinagmulan ng paulit-ulit na digital na aberya. Maingat siyang naglakad patungo sa ikalawang palapag kung saan iniulat ang lahat ng kakaibang pangyayari. Doon, ramdam ang lamig at halumigmig ng hangin kahit napatay ang aircon. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang kanyang refleksyon sa salaming pader. Ngunit may mali. Ang refleksyon ay hindi ganap nakasabay ng kanyang kilos. Ang kanyang refleksyon ay nanatiling nakatayo kahit na humakbang siya pasulong. Kumislap ang ilaw sa pasilyo. Sa isang iglap, nagsimulang umiti ang refleksyon. Umatras si Santos, ngunit biglang may narinig na tunog ng isang pag-click. Mabilis siyang lumingon, ngunit walang sinuman. Sa sahig, natagpuan niya ang lumang kamera ni Joy, maalikabok ngunit buo pa rin. Kinuha niya ito na nanginginig ang mga kamay. Automatikong sumindi ang screen ng kamera, nagpapakita ng isang maikling mensahe. "Kunan mo siya ng litrato o siya ang kukuha sa iyo." Sinubukan ni Santos na patayin ang kamera, ngunit nakalock ang mga pindutan. Pinindot niya ang menu button at natagpuan ang isang bagong folder na may pangalang Key Hindi Tapos. Sa loob nito, iisang file lamang ang laman, nagpapakita kay Joey na nakatayo sa likod niya sa parehong pasilyo. Tila ang litrato ay kinuha lamang mula sa isang imposibleng anggulo. Kinabukasan, lahat ng sistema ng seguridad sa gusali ay huminto sa paggana. Nagpakita ang central server ng isang malaking larawan sa lahat ng monitor. Ang litrato ng parehong pasilyo, ngunit sa pagkakataong ito, may dose-dose ng mga silweta na nakatayo sa kahabaan ng pader. Lahat sila ay may hawak na kamera, nakatingin diretso sa lente. Ipinadala ang mga pulis upang isara ang lugar. Ngunit, ang mga residenteng dumadaan ay nakakuha ng litrato mula sa labas ng bakod. Kakaiba, ang mga litratong nakuha nila ay nagpapakita ng kanilang sariling mukha sa likod ng salamin. Muling nagkagulo ang internet. Ang hashtag na Anino Nagbabalik at 13 Exposure ay naging trending sa iba't ibang platform. Ngunit sa pagkakataong ito, bawat post ng litrato ng gusali ay agad na nag-i-error, tila tinatanggihan ng sistema na ipakita ang larawan.
3 araw pagkatapos nawala si Major Santos. Sa kanyang silid sa hotel, natagpuan ang isang bukas na laptop na may isang bagong file, huling pagtingin, JPEG. Ipinakita sa litrato ang kanyang sarili na nakaupo sa isang silya na may kamera ni Joy sa kamay, nakatingin sa isang madilim na bintana. Sa bintanang iyon, makikita ang dose-dose ng mga mukha. Ilan sa kanila ay si Joy, Benji, Raka, at maging si Paolo, ang mamamahayag. Lahat sila na dating nawala ay nakatayong magkakatabi sa likod ng salamin, at sa gitna nila, nakangiti si Santos mismo. Sa ilalim ng litrato, mayroong isang malabong teksto na kulay abo, isang litrato na lang at ang kabilang panig ay magiging perpekto. Ngunit patuloy na kumalat ang mga alinggaw-ngao na tuwing may magta-type ng mga salitang "nagbalik ako" sa isang search engine, lilitaw ang isang litratong walang pangalan. Isang larawan ng isang lalaking may hawak na kamera na may maliit na sulat sa ibabang sulok. Ang susunod na click ay para sa iyo. Walang tigil ang ulan sa Quezon City. Tila ang langit mismo ay sinusubukang takpan ang isang kwento na ayaw nang maulit. Ang gusali ng Quezon City Creative Hub ay nakatayong walang laman. Ang mga pinto nito ay selyado, ang kuryente ay pinutol. Ngunit mula sa labas, makikita pa rin ang mga puting flash na lumilitaw paminsan-minsan, tulad ng huling hininga ng isang kamera na tumatangging mamatay. Walang gwardiya na gustong magbantay doon. Wala nang imbestigasyon, wala nang opisyal na ulat, tanging isang kwento na kumakalat sa pamamagitan ng bibig tungkol sa ika-13 litrato na sinasabing naging katapusan ng lahat. Ilang buwan matapos isara ang kaso, isang national archivist na si Anton ang inatasang muling i-inventory ang mga lumang dokumento ng Keith. Sa gitna ng mga nasirang data, natagpuan niya ang isang malaking sobre na walang label. Ang laman ay isang sihi at isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Major Santos. Kung matagpuan mo ito, huwag mong tingnan ang litrato. Pero kung gusto mong malaman ang katotohanan, pakinggan mo muna. Hindi alam ni Anton ang kwento sa likod nito. Pinatugtog niya ang isihi sa isang saradong archive room. Nagpakita ang screen ng computer ng isang folder na pinangalanang T13 exposure. Sa loob nito, iisang video lamang ang laman na maihaba na 0 oras 13 minuto. Ipinakita sa video ang isang malabong recording ng isang bakanting silid. Ang silid na iyon ay ang dating silid ni Joy bago ito giniba. Sa unang 0 segundo, walang nangyari. Ngunit sa ika-11 segundo, lumitaw ang anino ng isang taong may hawak na kamera. Sa ika-12 segundo, gumalaw pataas ang lente ng kamera, nakatutok diretso sa manonood. At sa huling segundo, narinig ang isang tunog ng isang pag-click. Agad na namatay ang screen ng computer ni Anton. Nang bumalik ito, nawala na ang video at napalitan ng isang bagong file na may pangalang T13. Ipinakita sa litrato ang lahat ng mga taong nasangkot sa kaso. Si Joy, Paolo, Benji, Raka, at maging si Major Santos ay nakatayong magkakatabi sa loob ng parehong silid. Lahat sila ay nakatingin sa kamera na may blankong ekspresyon, ngunit ang kanilang mga mata ay dilat na dilat, madilim at walang pupil. Sa gitna ng pila, may isang karagdagang tao. Si Anton mismo, suot pa rin ang kanyang uniforme, hawak ang CE na kapapatugtog lang niya. Sa loob ng ilang segundo, ganap na namatay ang computer sa archive room. Nang dumating ang ibang staff upang suriin, wala na si Anton. Sa ibabaw ng mesa, naroon pa rin ang parehong sobre, ngayon ay may bagong sulat na ginamitan ng bagong tinta. Maligayang pagdating sa kabilang panig. Noong gabing iyon, lahat ng sistema sa National Archives ay nagkaaberya. Ang mga digital file na may kaugnayan sa kaso ni Joy ay otomatikong nabura. Ngunit bawat computer na naapektuhan ay nagpakita ng parehong screen, isang piraso ng larawan ng mukha ni Joy na may kasamang teksto. Sapat na ang 13 litrato para buksan ang pinto. Sa sumunod na 2 araw, kumalat ang balita sa media bago ito biglang nawala. Isinara ng gobyerno ang lahat ng access, sinabing ito ay isang internal data system failure. Ngunit ang mga nakakita sa litrato ay alam na may isang bagay na tumitingin pabalik mula sa loob ng screen. Lumipas ang mga taon. Sa ibabaw ng dating kinatatayuan ng Creative Hub, isang parke na ngayon ang nakatayo, na may isang higanting estatwa ng kamera bilang simbolo ng digital innovation. Walang nakakaalam kung sino ang nagmungkahi ng disenyo.
Ang proposal ay ipinadala ng walang pangalan. Tuwing gabi, bago maghating gabi, sinasabi ng mga dumadaan na nakakarinig sila ng mahinang tunog ng pag-click mula sa estatwa ng kamera. Ang ilan na naglakas loob na kumuha ng litrato malapit dito ay nagsabing ang resulta ng kanilang mga larawan ay laging pareho, isang bakanting parke, ngunit may isang anino na nakatayo sa likod nila, may hawak na kaparehong kamera. Ilang mga litrato ay nagpapakita pa ng maliit na numerong P13 sa ibabang sulok, kahit na ang kanilang mga kamera ay walang watermark. Ang kwentong ito ay unti-unting nawala sa balita, nilamon ng panahon at takot. Ngunit sa mga photographer, may isang babala na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Kung kukunan mo ng litrato ang iyong anino ng higit sa 12 beses, huwag na huwag mong pipindutin ang ika-13. Dahil baka sa pagkakataong ito, hindi na ikaw ang kumukuha ng litrato. At sa libu-libong mga litrato na nagkalat sa internet, sa kung saang dako, may isang file pa rin na nabubuhay ng mag-isa, ang nagbalik ako, Nalilitaw tuwing may isang taong matagal na tititig sa sarili niyang refleksyon sa isang madilim na screen. At pagkatapos, maririnig ang isang tunog ng isang pag-click. Ang misteryosong pagkamatay ni Joy Reyes sa Quezon City ay nag-iwan ng isang bakas na hindi kailanman tuluyang nawala. Mula sa mga kakaibang litrato hanggang sa pagkawala ng mga taong sangkot sa investigasyon. Hanggang ngayon, ang palaisipan sa likod ng ika-13 litrato ay nababalot pa rin ng maraming katanungan na hindi pa nasasagot. Manatiling mapagbantay dahil minsan, ang mga bagay na itinuturing nating isang refleksyon lamang ay maaaring nagtatago ng isang